Today magluluto tayo ng fried rice or yung tinatawag naming special rice para sa aming pares. Shout out sa mga nag-aabang ng video ito, lalong-lalo na kay Rex Corpus and John MB3. Sa mga gustong magpa-shout out sa susunod nating video, comment down below. So sa pagluluto nito guys, gumagamit kami ng bigas na wagwag. Once na binili mo ito sa palengke, ang halaga nito ay 58 pesos ang per kilo. Ito naman po ay nabili namin sa Divisoria sa mga wholesaler store at ito po ay nagkakahalaga ng 2,570 per sack at ito po ay 50 kilos per sack. Sipatin nyo, malinis po ito, walang bukbok at hindi siya ma-starchy. Ayan, so glossy itong texture ng ating bigas. Of course, pwede nyo naman itong hugasan bago sa ingin, kaya lang kailangan nyo mag-adjust ng tubig. So magbabawas kayo ng tubig kasi nag-a-absorb kagad ang tubig once na nahugasan ito. Next, prepare na nga namin itong chorizo di Macau or yung tinatawag na Chinese sausage. Ito ay nagkakahalaga ng 8 pesos per piece sa palengke. Ayan, so itong texture ng ating Chinese sausage, so gelatinous and very oily. At meron din siyang kakaibang taglay at kaakit-akit na aroma. Once na nahiwa na ito ng pa-slice at maninipis, ay set aside muna ito. At dito sa aking malaking kaldero, naglagay na ako ng 1/4 liter ng mantika at 1/4 kilo ng bawang. Over medium heat lang ito kasi mabilis masunog itong ating bawang. Kung hirap kayo maghiwa ng bawang, mayroon na mga nabibili sa palengke na hiwa na kagaya nito. Hahaluin lang natin para maiwasan na masunog hanggang sa mag-infuse ang aroma nito or hanggang sa maging slightly brown ang color. Siguro alam naman natin lahat na itong fried garlic ay nagpapa-enhance ng flavor ng ating mga simpleng sinangag. At alam nyo ba na ang garlic ay isa sa mga superfood dahil sa dami ng benefits nito. Once slightly brown itong ating bawang, pwede na natin itong i-add ang ating chorizo di Macau or ang tinatawag na Chinese sausage. So ayan, ginamitan lang namin ito ng 3 perasong chorizo. Tansya-tansya is the key. Ganun din sa measurement ng mantika at bawang. Once na nag-infuse na ang aroma ng ating chorizo, naglagay na kami ng 15 liter ng tubig para sa ating 10 kilong bigas. Gaya ng mga binanggit ko sa aking previous vlog, ang tubig ay nakadepende ito sa klase ng bigas. Since wagwag rice itong gamit kong bigas, ang ratio nito ay 1:1.5. Ibig sabihin, 1 kilong bigas para sa 1.5 liter na tubig. Then, takpan lang natin at painitin natin itong tubig. Once na medyo mainit na, lagyan na natin itong atsuete. Depende sa gusto nyong kulay. Tinansya lang namin ito guys. Kumamit lang kami dito ng 2 balot ng atsuete. 10 pesos ang per balot sa palengke. Kung napapansin nyo, direkta na namin itong dinidilute dito sa mainit na tubig. O, diba? Para iwas or mabawasan ang ating hugasan. Of course, pwede nyo itong i-dilute muna sa baso na may mainit na tubig bago ihalo dito sa ginagawa nyong sabaw. Pagkatapos nating madilute itong atsuete, ito na ang resulta ng ating tubig. Once hindi pa okay sa inyo ang kulay, pwede nyo naman dagdagan. At kapag gusto nyo naman ng lighter, pwede nyo bawasan. Depende sa inyo. So ayan, kumukulo na ating tubig. Bago natin tuloy ilagay ang bigas, maglagay muna tayo ng 5 kutsarang asin at 1 perasong magic sarap. Mekos-mekos bago natin ilagay itong bigas. So ayan, di nyo nakikita ang paglagay ko ng asin at magic sarap dahil ang totoo niyan ay nakalimutan ko. Pero no worries dahil pwede pa natin itong ihabol bago ma-absorb ng bigas itong tubig. So ayan, maraming disagree sa paglalagay namin ng bigas na hindi na ito hinuhugasan. Pero bago natin itong saingin, make sure natin na malinis itong bigas. Kailangan nga natin itong i-check kung madumi ito or matagal na na-stock. Kapag ganun nga, kailangan yung hugasan ng bigas bago saingin. Next, sinakpan ko na nga itong kaldero para pakuluin. At na-realize ko, wala pala itong lasa, kaya kailangan ko muna itong lagyan ng asin at 1 pack ng magic sarap. At dahil nakalimutan ko nga lagyan ito kanina, at this point ko palang ito lagyan ng pampalasa, katulad ng asin at magic sarap. At nang mailagay ko na nga ito, ay hinalo-halo ko lang ito. Medyo nahirapan ako sa paghalo dito, kasi nga nandito ng bigas at medyo naka-absorb na ito ng tubig. So, kailangan ko siyang haluin ng mabuti para ma-centralize ang lasa nito.
Once na nahalo na, tatakpan lang natin ito at lutuin over high heat. Ayan, or sa pinakamalakas na apoy hanggang sa mapansin nating umuusok itong ating takip ng kaldero. Ibig sabihin, wala na itong tubig. Ayan, so this time, kailangan na nating paininin ito, no? Over low heat. Or sa pinakamahinang apoy. Ayan, so bawasan pa natin ang gusto itong apoy, no? Ayan, so para hindi masunog itong lower part ng ating sinasaing. After 5 minutes, pwede na natin itong i-check kung luto na nga ba itong ating kanin or yung ating sinasaing. So ayan, once okay na, patayin na natin kagad itong apoy para hindi na tuluyang masunog itong ating sinasaing. So ito na ang resulta ng ating sinaing. So ayan, nakahaluin nyo lang para mahanginan ito at medyo matuyo itong ating kanin. Pwede nyo na itong iserve sa inyong mga customer. So hanggang dito na lang. Thank you for watching. See you next time. Bye! 눈부신 아침 햇살과 모닝콜 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까 오늘 하루도 날 기대하게 만드는 걸 오늘은 또 어떻게 지낼까 너를 앞만 보고 있어도 좋아 아무 말도 하지 않아도 좋아 너의 눈만 바라봐도 내 모든 걸 다 알 것 같아 우린 너무 완벽하게 모든 게 다 잘 맞아서 가끔 난 걱정이 돼 네가 날 떠나가 버릴까봐 기다렸던 데이트 날이야 손을 잡아줘 오늘 데이트도 멋졌어 너도 좋았어 내일은 또 어떤 곳을 너와 함께 가볼까 너와 함께 먹고 싶었던 명동 길거리 음식 내일 그걸 먹으러